Pinagbabaril si J.R. Coranya sa loob ng kanyang bahay sa Tondo, Maynila, 1:30 kaninang hapon. Ayon sa pulisya, umamin sa panguhold up si Coranyes ng 2 Indian national kaninang tanghali at nang maaresto ay nag-alok na ibabalik ang ninakaw ng pera na itinago na sa kanyang bahay. Ito sa bahay, siyempre kunyari may nahanap siya, nagulat na lang yung kapulisan natin, bigla siyang may hawak-hawak na barilo. Wala akong magawa yung kapulisan natin kundi pagtanggol lang yung sarili. Ayon sa 2 biktima na Indian national na sila Surende Singh at Manoj Kumar, tinutukan sila ni Coranyes habang sila ay naniningil ng mga utang sa mga vendor. Agad silang humingi ng tulong sa barangay at pulisya at natukoy agad si Coranyes. Nito oras na lang maningil sila doon, kuha na pila 25,000. So tingin niyo talagang hinintay? Hintay na sila doon already. Pero tinanggi ng kapatid ni Coranyes ang mga paratang. Ninakaw daw ni JR ang pera mula sa motorsiklo ng mga Indian national. At nang dalhin sa bahay ni JR para ibalik ang pera, nakaposas pa raw ito at pinalabas naman ang lahat ng mga tao sa bahay. Narinig na namin yung putok. Ayun na. Sabi daw, nanlaban daw kasi, may baril daw kasi. Walang baril ang kapatid ko. Ayon sa pulisya, kasama si Coranyes sa drug watch list ng Tondo. Nabawi sa kanyang 1 paltik at 9 na sachet ng shabu. Handa raw silang harapin ang reklamo ng pamilya Coranyes. Sabi ko nga, yung Internal Affairs Service, magkakaroon talaga ito ng investigasyon at malalaman natin kung ano yung katotohanan. Noong 1 linggo, inireklamo rin ang hinihinalang tulak ng droga na si Vanessa Villanueva ang Tondo Police matapos umano nilang pagbabarili ng kanyang ka-live-in partner na si Eduardo Centoria. Una raw siyang pinalabas ng bahay para kausapin si Centoria hanggang binaril na ito sa ulo matapos umanong manlaban. Nico Bawa, ABS-CBN News.